Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan ko kayo ng development tungkol sa ginawang pag-aresto, pag-kidnap kay PRRD. Ito na yung resulta, yung concrete action na ginawa ni Senator Amy Marcos. Sa kanyang press conference kanina, ito na. May nagrekomenda siya na sampahan ng criminal at administrative charges ang mga opisyal ng gobyerno na napatunayan sa kanyang committee na may nilabag na batas. Ito, basahin ko ang post ng Mindanao Times. Sabi, just in, Senate Foreign Relations Committee Chairperson Amy Marcos has called for criminal and administrative charges against senior officials over alleged irregularities in the arrest, detention, and turnover of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. However, Marcos stated that the investigation remains open as several questions are still unresolved. It also remains uncertain how many other committee members back her conclusions. So, ito yung pinangalanan na masampahan ng criminal and administrative case. Number 1, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Number 2, DILG Secretary John Vic Remulla. Number 3, PNP Chief General Romel Marbel. PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre. And Special Envoy on Transnational Crimes Marcos Lacanilao. Okay? So, at least mayroon ng recommendation. Bahala na ang sino bang magsampa ng kaso nito. Pwedeng ombudsman, pwedeng DOJ. Kaya lang kung DOJ, hindi pwede. Kaya palagay ko sa ombudsman ito eh. Hindi ko lang masyura, hindi ko masyadong panood yung kanyang But sa tingin ko sa ombudsman ito, magbasa lang muna ako ng mga comments ha. Ombudsman ito ang mag-aksyon. Okay. Mary Santo Celdes. Enough of her dramatization. No more Amy Marcos in the Senate. Okay. Sa iyo lang yan. But to me, isinama ko na si Senator Amy sa aming sample ballot. Boboto namin siya, ikakampanya ko pa. Rico Anthony. Kahit may immunity from suit, bakit hindi kasali ang taong ayaw magpa-hair follicle drug test? Wala. Immune nga siya from suit, kaya hindi pwede. Alex Micabil Lumanag. Ituloy mo ang pagsampa ng kaso, Senator. Iboboto kita. So, I don't know how fast na masampahan ito ng kaso. Gracia Rivera. Lubos-lubusin ang lahat na may kinalaman at kasangkot. And that is to include the pinaka-mastermind. Hindi pinangala. Sino ang pinaka-mastermind? Alam na. Hindi pinapangala si Secretary Boying Remulla. Yung last hearing, sinabi niya, siya daw ang nag-order sa lahat. Inako niya. But I believe may mas mataas pa na mastermind sa kanya. Sino? Ay, alam nyo na. Yung, ba? Sunny Anticona, nasaan ang HR? Ano yung HR? Recuerdo Anthony Yao. Nakaready ang group effort nila na lalapagan ng airplane. Group effort, Secretary John Vic Remulla nung una. Kaso lang, it's a group effort, plinano nito,
But later on sa Senate hearing, wala na. Nag-deny na. Ito, kapansin-pansin ninyo, hindi kasama si Secretary Anyo. Kasi di ba apat sila sa group effort. Pangulo, magkapatid na si Pangulo, pati Teodoro pala, hindi rin kasama. Sa group effort, yung kwento ni Secretary John B. Cremulya, ang Pangulo, John B. Cremulya, Secretary Gibo, and Secretary Anyo. So, kapansin-pansin, hindi kasama sa sasampan ng kaso si Secretary Gibo and Secretary Anyo. Okay. To me, opinion ko lang ito. Hindi, naniniwala pa rin ako kay Secretary Anyo na ito, sa nagplano, hindi siya kasama sa nagplano. Maybe, nalaman na lang niya later on. I'm sorry, opinion ko lang ito kasi kilala ko si Secretary Anyo, nakasama ko siya. Halos sabay kaming pumasok sa serbisyo. Naging classmate ko siya sa Command and General Staff Course. Hindi niya magagawa ito. My opinion lang yun. Okay. Kaya natuto ako at hindi kasama si Secretary Anyo sa sasampan ng kaso. Naniniwala ko yung sinabi niya na masakit din para sa kanya yung nangyari kay PRRD and I believe in. Anyway, kanya-kanya tayong paningin o opinion. Okay. Eduardo Mercado, sabi Teodoro of DND and the duty officer of the day in Villamor Air Base should be included and the owner of the pilot, co-pilot. By the way, kwan pa lang, initial list lang pala ito kasi itutuloy pang investigation. Baka madagdagan. Yung pilot at saka co-pilot. Harold Oy, wala rin to pupuntahan dahil wala ng batas sa Pilipinas ngayon. Pagtatakpan lang din ni pag ombudsman ang humawak nito, palagay ko may pupuntahan. Kasi bago lang ngayon, nagpalabas ng order ang ombudsman. Sinuspend nila si Cebu Governor Gwen Garcia. Napakalapit sa admin, Pangulong Marcos, ang mga Garcia. Kaya lang, sinuspend pa rin ng ombudsman. Kaya ko, may pag-asa pa ito. Magtiwala lang tayo sa ombudsman. May papupuntahan itong action na ito ni Senator Remy. So, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong tayo ng malaki sa tribong Talandig dahil ang sweldo natin is tinutulong sa tribo at namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig ng Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na po niyang nagkinahanglan og tabang. Ayo. Dayon sa abo, Mayong udto. mang udto sad. Wala ni kadako sa buslot sa ilang yero. Napigat na yan, lunasan. Napigat mo siniti. Sa kaya punto. Og karon manguha na mo og kahoy kay matagaan na mo og sin lansang pako plensen para nga makaatop mo. O manguha na gyud mi. Pila na day ni katuig ang inyong balay? 15 na katuig. 15 na ni katuig. Umuday nga mga dako na kayo og buslot. Og karon unsay imong maistorya nga matagaan na ka og sin, makaatop na gyud ka. Salamat sa
Ginoo og sa nagvideo og sa nag-sponsor ani nga mutabang. Mm. Mm. Kung dili ang tabang di pagid mi makabalay kay magantos pagid mi sa pagtulo sa ulan sa among atok nga dili pagid mi makabalay. Mm. Kung dili ang tabang. Mm. Pila day kabuk imong anak? Upat. 4. So uno mo nga gapuyo din ani. Oo. Ay. So salamat kayo te. Salamat sad. Oo.